Kung mapatamaan mo ang bulsa ng 12 beses na sunod-sunod makikipag-date ako sayo, anong palagay mo? Ang nagsalita ay si Emily Anderson, isang 18 taong gulang na dalagang may buhok na kulay ginto at nga matang buhaw. Hindi lang siya basta isang sikat na hot girl sa kanilang paaralan, siya rin ang 4 na taong kampeon sa junior archery ng estado ng California. Sa pribadong paaralan ng John, walang sinumang nangahas na maliitin siya. Nakatayo siya ron, nakahalo kip-kip, at ang kanyang nga mata ay nagpapakita ang kayabangan. Ang kanyang nga buhaw na mata ay kumikinang sa tiwalang-tiwala na nagsasabing hindi mo iyan magagawa. Oh, paumanhin ha, pero ang tamaan ang bulsay ng 12 beses na sunod-sunod, hindi ba't napakadali niyan? Puno ang pang-uyam at matalas ang boses ni Emily, nagtawanan ng mahina ang ibang miyembro ng archery club sa tabi. Para sa kanila, ang sitwasyong ito ay isang nakakatuwang palabas lamang. Iyon ang malupit na tawanan na karaniwan sa mga kabataang may edad na 17. Emily, hindi ba sobra naman yata yan? Sabi ang isa, ngunit walang tunay na pag-aalala sa kanyang boses, sa halip ay tila nag-abang pa ang mas kapanapanabik na mangyayari. Anong sobra ron? Ito ay isang patas na laro, sagot ni Emily habang nakikibit balikat. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Kung magtagumpay ka, makikipag-date ako sayo. Ano ba ang mawawala sayo? Sa sandaling iyon, isang bagyo ang nangangalit sa aking kalooban. Ako, nahawak ng mahigpit ang busok hanggang sa mamuti ang nga buko ang aking nga daliri. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas dahil sa galit. Sa hiya o sa kung anong damdamin, hindi ko na rin alam. Sa loob ng 18 taon ang aking buhay, hindi pa ako nakarinig ng ganong pangmamaliit, lalo na mula sa isang babae. Sa Pilipinas, tiyak na hindi ito mangyayari, ngunit hindi nila alam na mayroon akong isang lihim. Walang sinuman ang nakaalam. Hindi lang ako isang ordinaryong estudyanteng banyaga. Sige, ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Biglang tumahimik ang tawanan sa paligid. Lahat sila ay nakatingin sa akin, pero mayroon akong isang kondisyon. Dahan-dahan akong tumingala at tumitig ng diretso sa mga mata ni Emily. May kakaibang kislap sa aking mata. Hindi ito galit, hindi rin hiya, kundi ang malamig na tingin ng isang maninila na nakatingin sa kanyang biktima. Tamaan ang bulsay ng 12 beses na sunod-sunod at talagang makikipag-date ka sa akin? Agad na naramdaman ni Emily na may mali sa tonong aking pananalita. Naramdaman niya ang isang hindi pa niya nararanasang kumpiyansa, ngunit nasabi na ang salita hindi na ito maaring bawiin. Naman, pero kung hindi mo magawa, kailangan mong umalis sa archery club. Matigas kong sagot at itinaas ang busok. Mula sa sandaling ito, ang kasaysayan ang archery club, ang St. John's Private School ay malapit ng magbago. Ngunit walang nakakaalam ang katotohanan iyon. Hindi alam ni Emily, hindi rin alam ang ibang miyembro, at maging ako mismo ay hindi ito alam. Tahimik kong kinuha ang isang palaso mula sa lalagyan sa sandaling. Dumampi ang dulo aking madaliri sa katawan palaso. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Tila huminto ang oras. Ang lahat ay naging mas malinaw. Ang ingay sa paligid ay unti-unting naglaho. Pati ang hangin ay tumahimik. Tila ako na lang at ang target sa malayo ang natira. Seryoso ka ba? May bahid ng pag-aalala sa boses ni Emily. Ang kapaligiran ay malayo na sa kanyang inaasahan, siyempre. Sa sandaling inilagay ko ang palaso sa tali ng busok, ang aking mga mata ay ganap na nagbago, na para bang naging ibang tao. Isang tinging malamig at lubos na nakatuon. Hindi sinasadyang napakapit si Emily sa sarili.
Naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita mula sa binatang Pilipinong. Ito isang aura na mapanganib at kaakit-akit. Nang ilagay ko ang palaso sa tali, tila bumalik ang oras, parang isang flashback sa pelikula. 2 taon na ang nakalipas sa Phil Sports Complex sa Pasig, Metro Manila, Pilipinas. Naalala ko pa ang panahon ng araw na iyon. Isang magandang araw na taaro, sariwa ang hangin, buhaw ang langit, at may mahinang simoy. Sa gitna ng mahigit 300 atleta mula sa buong bansa ako, na nun ay 15 taong gulang pa lamang ang pinakabatang kalahok. Hindi ba masyadong bata ang batang yan? Narinig ko ang bulungan ng ibang atleta, ngunit hindi ko ito pinansin. Noong mga oras na iyon, sa bulse lang ako nakatingin. Unang qualifying round, 10 tira, 9 ang tumama sa target, pangalawa sa pangkalahatan. Hindi biro ang batang ito, narinig kong sabiing isang mas nakatatandang atleta. Pangalawang qualifying round, 10 tira, 10 ang tumama sa target, perpektong iskor. Ang atleta na si Miguel Reyes, kinatawan ng National Youth Team, ay nanguna sa huling qualifying round. Nang umalingaw ang boses ng announcer sa buong gymnasium, hindi ako makapaniwala. Halos hindi ko na matukoy kung panaginip ba iyon o totoo. Sa bleachers, umiyak na ang aking magulang. Ang aking ama, na bihirang magpakitang emosyon, ay hindi napigilan ang kanyang maluha sa araw na iyon. Ipinagmamalaki kita, anak. Malinaw pa sa alaala ko ang sandaling iyon nang tumakbo ang aking ama at niyakap ako habang lumuluha. Ang aking tahimik na ama ay unang beses nakpakita ang ganong damdamin. Noong panahong iyon, nasa kasagsagan ang kumpanya nga construction nga aking ama. Nakatira kami sa isang high-end na kondominium sa Bonifacio Global City at dahil sa akin, ipinayos pa ni Papa ang basement para maging isang pribadong training room. Ang pinakabagong uri ngebusok at palaso, mga mini target, isang perpektong personal na espasyo para sa pagsasanay. Miguel, ngayon, kahit ang Olympics ay hindi na isang pangarap, sabi ni Mama Noong gabing iyon habang niluluto ang paborito kong sinigang, ang buong bahay ay puno ang kasiyahan. Naktipon ang nga kamaana upang batiin ako sa aking tagumpay. Ulit-ulit na ipinakmalaki ni Papa sa kanyang makaibigan sa telepono. Ang anak namin kasama na sa national team. Naalala ko pa ang labis na kaligayahan sa boses ni Papa. Sa tuwing naalala ko ito, sumisikip pa rin ang aking dibdib. Sa sumunod na taon, nabuhay ako na parang sa isang panaginip. Sa training camp ng national team nakasama kong magsanay ang nga atletang lalaban sa Olympics at sumali sa maraming international na competition. Sa Asian Youth Championship sa Tokyo, Japan, nanalo ako ng gintong medalya sa individual category. Si Miguel Reyes ay isang tunay na henyo, isang talento na minsan lang sa isang dekada lumitaw, sabi ang head coach ang national team. Noong nga oras na iyon, pakiramdam ko ay pag-ari ko ang buong mundo, ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang hapon ang Martes, isang taon na ang nakalipas nang umuwi ako galing sa training, kakaiba ang pakiramdam sa bahay. Si Mama ay tahimik na umiiyak sa kusina. Si Papa ay may kausap sa telepono sa kanyang opisina at nanginginig ang kanyang boses. Paano nawala na parang bula ang daan-daang milyong piso sa isang gabi? Kung kasalanan iyon ng design team, dapat silang menagot. Narinig ko ang galit na boses ni Papa mula sa siwang ang pinto. Noon, hindi ko pa alam kung ano ang nangyari. Nang gabing iyon, nag-usap kaming pamilya sa sala. Tila tumanda ang 10 taon ang mukha ni Papa sa isang araw lang, bangkarote na ang kumpanya niya. Ang investment sa isang malaking proyekto ay pumalpak at ang lahat
responsibilidad sa daños ay ipinasa sa kanya. Ang investment consulting firm na kinuha niya ay nagsararin, kaya't ang kumpanya ni Papa ang sumalo sa lahat ng pagkalugi. Makano? Nanginginig na tanong ni Mama. 500 milyong piso, ang sagot ni Papa na nakpatahimik sa buong sala. Kahit 11 taong gulang pa lang ako noon at hindi ko palubos na naintindihan kung gaano kalaki ang halagang iyon sa pagtingin sa mukha ni na Mama at Papa, alam kong napakasama ang sitwasyon. Pati ba itong bahay natin, ibebenta na rin? Hindi lang ang bahay, kahit ibenta lahat, hindi pa rin sapat. Ang gabing iyon ang naging pagbabago sa aking buhay. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Papa habang nakayuko. Hindi ko malilimutan ang imaheng iyon, ang archery. Kailangan mo nang itigil. Ang bayad sa training sa national team, sa gagamit, sa coach, lahat iyon ay hindi na natin kayang ituloy ang pangarap. Okay lang po pa, kalmado kong sagot. Ngunit ng gabing iyon, mag-isa akong umiyak. Iyon ang gabing pinakamarami akong iniyak sa loob ng 18 taon. 6 na buwan na ang nakalipas, nakpasya ang aming pamilya na lumipat sa Amerika. Isang kaibigan ni Papa noong kolehiyo ang may maliit na restauran ang pagkaing Pilipino sa Los Angeles. Nakpasya ang buong pamilya na magsimulang muli doon. Hindi pa magaling ang Ingles mo, magiging okay ka lang ba? Nananariwa pa sa aking pandinig ang nag-aalalang boses ni Mama. Subukan natin, pwede namang mag-aral si Miguel doon, mahanap nga bagong oportunidad. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa inaasahan. Sa unang araw ko sa St. John's Private School, pakiramdam ko ay napunta ako sa ibang mundo. Sa gitna ng matatangkat, puting bata, ako lang ang naiba. Pautal-utal pa ang aking Ingles. Ang bagong batang Asyano, siguradong matalino yan sa klas, ni hindi pa nga makapagsalita ng diretso. Noong una, mga sisang tingin lang, ngunit unti-unti itong naging mga tingin ang pagmamaliit, lalo na sa class. Para itong impyerno, maging sa basketball o football, taga-suporta lang ako. Iyon ang dahilan kung bakit sumali ako sa archery club. Dito man lang may kumpiyansa ako. Ngunit sa archery club, hindi rin nakiba ang sitwasyon. Ang weird na hawak niya sa busok, istilong Asyano ba yan? Siguradong mas mahina yan sa atin. Ang ngatingin, angga miyembro. Ay lugar para sa mga tunay na mamamana, hindi ito laruan, sabi ni Emily sa unang araw ang paksasanay na parabang tingin niya sa akin ay isang batang naglalaro. Mula noon, nakpasya akong itago ang aking tunay na kakayahan. Hindi kailangang magpakitang gilas dahil hindi rin naman nila maintindihan. Kaya hanggang ngayon, pangkaraniwan lang ang ipinapakita ko. Ngunit ngayon, nang marinig ko ang nakakainsultong alok ni Emily, may kung anong sumabog sa loob ko. Miguel, tandaan mo, ang pagpana ay ang paggalaw ng kaluluwa. Bumalik sa isip ko ang sinabi ng aking coach sa Pilipinas. Kung saan nakatutok ang iyong puso, doon lilipat ang palaso. Kung magulo ang isip, magiging magulo rin ang lipat ang palaso. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking nga mata. Hindi na ito ang oras para magtago, ito na ang oras para ipakita sa kanila kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Nang imulat ko ang aking nga mata, isang hindi pa nakikitang kumpiyansa ang mababakas sa aking mukha na parang isang natutulog na leon na nagising. Sige, subukan natin. Bulong ko at itinaas ang unang palaso. Ngayon na ang oras para lumabas ang tunay na Miguel Reyes. Sa sandaling, itinaas ko ang unang palaso. Ang buong kapaligiran sa archery range ay ganap na nagbago na para bang may kuryenteng dumaloy. Seryoso ka ba talaga? May kumpiyansa pa rin sa boses ni Emily. Ngunit kakaiba, may bahit ing panginginig.
Ang ibang miyembro ay nagsimulang magkumpol. Noong una, gusto lang nilang manut ang palabas, ngunit nang makita nila ang pagbabago sa akin, naramdaman nilang mayroong hindi pangkaraniwan. Uy, sa tingin niyo kaya niya? Bulse ng 12 beses na sunod-sunod? Impossible. Kahit si Emily, 7 pa lang ang pinakamarami niya. Nagsimula ang bulungan, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang buong isip ko ay nakatuon lamang sa target sa malayo. At may kakaibang nangyari. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang chismis, ngunit nagsimulang dumating sa archery range ang nga estudyante mula sa ibang klase. Narinig niyo ba? Nakipagpustahan daw yung Pilipino kay Emily. Kung matamaan niya ang bulse, ang 12 beses, magdedate sila. Si Raulo ba siya? Imposible, lalong lumakas ang ingay. Ang tahimik na archery range ay biglang naging parang isang maliit na pista. Wow, ang daming tao. Siguro mga 100 na sila. Tingnan mo ang kasikatan ni Emily. Ngunit para sa akin, ang lahat ang ingay na iyon ay parang nanggagaling sa malayo. Nagsimulang mag-alala si Emily. Noong una, biro lang ito. Ngunit ngayong maraming estudyante ang dumating, tila naging seryosohan na. Miguel, seryoso ka ba talaga? Biro lang ginama yun. Pabulong ginasabi ni Emily. Ngunit hindi ako sumagot, tahimik ko lang na hinaplos ang palaso. Tumahimik kayo, magsisimula na, sigaw, ing presidente, ing club. Agad na tumahimik ang maingay na archery range. Dahan-dahan akong pumunta sa linya ang paktira. Samga sandaling ito, lahat ng aral na natutunan ko sa Pilipinas ay bumalik sa aking isipan. Miguel, alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa pakpana? Tila umaling-aungaw ang boses ng aking coach sa national team. Ang katahimikan ang kaluluwa po. Naalala ko ang sagot ko noong bata pa ako. Tama, kung magulo ang isip, manginginig ang katawan. Kung manginginig ang katawan, liliko ang palaso. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking nga mata. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang bulungan, ang hangin, maging ang tibok nga sarili kong puso ay naglaho. Isa na lang ang natira, ang maliit na gintong tuldok sa gitna ng bulse na malinaw na nakaukit sa aking isipan. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang aking aura ay ganap na nakbago na parabang naging ibang tao. Ang dating mahiyain at tahimik na anyo ay naglaho, napalitan ang isang kahangahangang kalmado at determinasyon. Wow! Mahinang sabi ang isa na naramdaman ang aking pagbabago, maging si Emily ay natigilan. Ang aking anyo ngayon ay may isang kakaibang aura, tulad ng isang profesional na atleta. Impossible! Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa isip ni Emily. Inilagay ko ang unang palaso sa tali. Ang aking kilos ay tulad ang agos ang tubig na parabang inulit na ito ang libu-libong beses. Perpektong postura, ang kaliwang paa ay bahagyang umabante, ang kanang paa ay nakabuka kanang naayon sa lapat ang balikat, tuwid ang likod, natural na nakarelax ang nga balikat. Ang kaliwang kamay na may hawak na busok ay diretso sa target, habang ang kanang kamay ay hinihila ang tali hanggang sa ilalim ang aking baba. Ang postura niya. Iba, sabi ni Jason, isang miyembrong 2 taon na sa club. Anong pinakaiba? Hindi ko alam, pero sobrang perpekto. Sinumang makakita sa aking postura ay mararamdaman na hindi ito postura ang isang baguhang mamamana. Pumikit ako ng 3 segundo at dahan-dahang binitawan ang aking nga daliri. Ang palaso ay humiwa sa hangin, bumuo ng isang perpektong tuwid na linya, walang kahit kaunting pagyanik at sumugot na parang isang laser beam. At pagkatapos, wow, isang sigaw ang pakamangha ang umaling-aungaw mula sa mga manunod. Ang palaso ay tumama ng diretso sa gitna ng bulse, sa gitna mismo ang dilaw na bilog, perpektong 10 puntos. Namutla ang mukha ni Emily.
Impossible. Kinuha ko ang pangalawang palaso ng walang pagbabago sa aking expression na para bang ang nangyari ay isang normal na bagay lamang. May natitira pang 11 na palaso at ang tunay kong lakas ay nagsisimula pa lamang. Habang naghahanda ako para sa ikalawang palaso, ang puso nga manunot ay sumasabay sa kaba. Ang una ay maaring swerte, ngunit paano ang pangalawa? Nanatili akong kalmado na para bang walang kinalaman sa akin ang lahat ng atensyon. Nakatuan lang ako sa target, inilagay ang ikalawang palaso sa tali. Sa pagkakataong ito, mas tahimik na ang nga manunot, lahat ay nagpipigil ang hininga. Tumutog hingga 3 segundo. Lumipat ang palaso. Diyos ko! Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang sigawan. Ang ikalawang palaso ay tumama rin ng diretso sa gitna, halos katabi ang unang palaso na para bang makadikit. Hindi ito swerte, nanginginig na sabi ni Jason. 2 taon na siyang nagsasanay sa archery, ngunit hindi pa siya nakakita ang ganong katumpakan. Walang nang dugo sa mukha ni Emily, ang biro niya ay unti-unting nagiging katotohanan. Impossible. Ang Pilipinong batang ito, Emily, ayos ka lang? Nakaalalang tanong ng isang kaibigan. Mukhang maputla si Emily. Oh, ayos lang. Ngunit ang boses ni Emily ay hindi parang sa isang taong ayos lang. Kinuha ko ang ikatlong palaso. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa mga manunot. Kahit ang pahinga ay hindi marinig. Possible. Kaya ba talaga? Bulong nga isa. Ang nga salitang iyon ay nakpabilis sa tibo nga puso ang lahat. Ikatlong palaso? Parehong proseso? Isang kilos na tumpak na parang makina. Ang ikatlong palaso ay tumama rin ng perpekto sa bullseye. Ngayon, sa gitna ang target, ang tatlong palaso ay bumubuo ang isang perpektong tatsulok. Nakakabaliw. Anong gagawin ni Emily ngayon? Lalong lumakas ang bulungan nga manunot, ngunit hindi na ito pang-uyam o pagtataka, kundi tunay na pahanga. Si Emily ay ganap ng nataranta, nanginginig ang kanyang makamay, nanunuyo ang kanyang malabi. Bakit naging ganito? 3 taon na siyang nagsasanay sa archery, ngunit ang ganitong katumpakan ay sa mga profesional na kompetisyon lang niya nakikita. Ika-4 na palaso. Wala nang nag-isip na swerte pa ito. Tiyak na mayroon akong espesyal na kakayahan. Hindi na maingay ang nga manunot, lahat ay nagpipigil nga hininga. Lumipat ang ika-4 kong palaso, bullseye na naman. Sa pagkakataong ito, walang sumigaw, masyadong nagulat para makapagsalita. Ngayon, may 4 na palaso sa target, bumubuo ang isang perpektong parisukat na ang distansya ay pantay-pantay na parang sinukat ang ruler. Nanginginig na napopo si Emily sa isang silya. Ito. Nagsimula siyang pagsisihan ang kanyang sinabi. Ika-5 palaso, mahigit kalahati na. Kalmado pa rin ako na parang nagsasanay mag-isa. Si G. Johnson, ang coach in archery, ay hindi ko alam kung kailan pa dumating. Nakatayo siya at nanonot na may hindi makapaniwalang ekspresyon. 20 taon na akong nagtuturo ng archery, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito, bulong ni G. Johnson sa ibang nga guro. Handa na ang ika-5 palaso ko. Ramdam ang tensyon sa hangin. Lumipat ito at tumama ng diretso sa bullseye. Ngayon, ang gitnang target ay parang isang kumpol ng palaso. Hindi ito kayang gawin getaw. Nagsimula nang tanggapin ni Emily ang katotohanan. Ang Pilipinong binatang ito ay hindi pangkaraniwan. Tiyak na sinanay siya ng profesional kung saan natitira pang 7 palaso. Kinuha ko ang ika-6. Ang tingin nga manunot sa akin ay ganap ng nagbago. Nawala na ang dating pag-usisa, napalitan ng respeto at pahanga.
Habang nahanda ako parasa, ika-anim na palaso, may hindi inaasahang nangyari. Nagsimulang umihip ang hangin. Sa gitna ang isang mainit na hapon, biglang humangin. Hangin, may hangin. Nagsimulang mag-ingay ang nga manunot. Sa archery, ang hangin ang pinakamalaking kalaban. May kislap eng pag-asa sa mga mata ni Emily. Hangin, ipinagdasal niya na lalo pang lumakas ang hangin. Ito na lang ang kanyang tanging pag-asa, ngunit tila wala akong pakialam. Paano niya matatamaan yan sa ganyang hangin? Nag-aalalang bulong ni Coach Johnson. Ngunit sa aking isipan, umalinggaw muli ang naturo sa Pilipinas. Ang hangin ay hindi kalaban. Miguel, tila naririnig ko ang boses ang aking coach. Ituring mong kaibigan ang hangin. Basahin ang direksyon ng hangin, ang lakas nito, at ayusin ang iyong punteriya ayon dito. Sinimulan kong basahin ang galaw ng hangin. 2 segundo papuntang kaliwa, 1 segundong hinto, tapos 3 segundo papuntang kanan. May ritmo rin ang hangin, lalong lumakas ang hangin. Impossible. Iniisip ng lahat na sa pagkakataong ito ay mabibigo ako. Muling umasa si Emily. Ngunit ako ay nasa ibang mundo. Nagsimulang umihip ang hangin papuntang kaliwa. Hinintay ko ang sandaling iyon. Tinutok sa loop ng 2 segundong walang hangin. Lumipad ang ika-6 na palaso. Ngunit sa pagkakataong ito, naapektuhan ito nga hangin at gumawa ang isang malinaw na kurbada. Pumuntong hininga ang nga manunot. Inisip na sumablay na. Napatalong si Emily. Inisip na sa wakas ay nabigo na. Ngunit isang himala ang nangyari. Kahit na kumurbada ang palaso dahil sa hangin, sa huling sandali, inayos nito ang kanyang landas at tumama ng diretso sa bulse. Paano? Paano nangyari yun? Lahat ay natulala. Kinakalkula niya pati ang direksyon ng hangin. Nanlaki ang nga mata ni Coach Johnson, ang estudyanteng iyon. Kaya niyang basahin ang hangin. Muling napaupo si Emily. Ngayon wala nang pag-asa. Ika-7 palaso, 5 pa? Umihip pa rin ang hangin, ngunit para sa akin, hindi na ito hadlang. Ika-7, ika-8, ika-9, ika-10, ika-11, lahat ay tumama ng perpekto sa bulse. Ngayon, ang huling palaso na. Ang tensyon sa lugar ay umabot sa sukdulan. Mahigit 100 estudyante, mga guro at si Emily, lahat ay nakatuon ang tingin sa akin. Dahan-dahan kong inilagay ang huling palaso sa tali. Sa sandaling iyon, tila huminto talaga ang oras. At isang himala ang nangyari, biglang tumigil ang hangin, na para bang maging ang kalikasan ay ayaw, hadlangan ang makasaysayang sandaling ito. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Lahat nga alaala sa Pilipinas ay bumalik. Ang unang panalo sa Phil Sports Complex, ang mapagmalaking ngiti ni Papa, ang pag-alo ni Mama, at ang gabing nawala ang lahat. Hindi lang ito isang pustahan, naisip ko, ito ang sandali para patunayan kung sino ako. Nang imulat ko ang aking mata, ganap na kalmado ang aking mukha, itinaas ko ang buso. Perpektong postura, perpektong konsentrasyon, lahat ay perpekto. Tumingin si Emily sa gilid ng aking mukha, ang kanyang anyo habang nakatuon, hindi niya alam kung bakit, ay napakawapo. Ang dating ordinaryo at tahimik na Pilipinong binata ay tila ibang tao na ngayon. Pumikit ako nga 3 segundo. Lumipat ang huling palaso. Ang oras ay tila bumagal. Ang palaso ay humiwa sa hangin patungo sa target na parang isang slow motion na pelikula. Isang perpektong tuwid na linya, back. Bulse. Ang ika-12 na palaso ay tumama ng perpekto sa bulse. Agad na umugong ang sigawan sa buong archery range. Hindi ka panipaniwala. Nagawa niya 12 beses na sunod-sunod. Sa gitna ng sigawan, nanatili akong kalmado. Ibinaba ko ang busok at dahan-dahang lumingon, isang kontentong ngiti ang nasa aking malabi. Tapos na, naisip ko,
Hindi lang ang pustahan ang tapos, kundi pati na rin ang panahon, ang pagtatago, ang aking sarili. Nagsimulang magkumpulan ang ngataw sa paligid ko. Paano mo ginawa yun? Ang galing mo? Pwedeng magpa-autograph? Bigla ako na ang naging bituin ng paaralan. Ngunit ang aking atensyon ay nasa iba. Tumingin ako kay Emily. Nakaupo pa rin siya sa silya, tulala na nakatingin sa target na may 12 palasong nakatusok sa bulse na parang isang bungkos ang bulaklak. Nagawa mo nga. Napakahina ang kanyang boses, ngunit narinig ko ito ng malinaw. Lumapi ako sa kanya. Ang pangako ay pangako, sabi ko sa isang kalmadong boses, ngunit may bahit ng lambing. Dahan-dahang tumingala si Emily at tumingin sa akin. Ang kanyang ngabuhaw na mata ay puno ang makahalong emosyon, pakamangha, pagtanggap, at kaunting kilig. Sino ka ba talaga? Nanggingining na tanong ni Emily. Ngumiti ako ng bahagi, isa lang ordinaryong estudyanteng Pilipino. Ngunit ngayon, wala nang maniniwala sa amga salitang iyon. Kailan tayo magde-date? Ang tanong ko na nakpamula sa mukha ni Emily, narinig ang gau ng panunukso mula sa paligid. Ngunit kakaiba, hindi na nainis si Emily. Sa halip, mas lalo siyang naging interesado sa misteryosong binatang ito. Bukas, pagkatapos ang klase, mahinang sagot ni Emily. Sa sandaling iyon, muling umugong ang sigawan. Ngunit para sa amin ni Emily, tanging kami lang ang nakikita ng isa't isa. Hindi lang ito ang katapusan ng isang pustahan, kundi isang bagong simula. Kinabukasan, pagkatapos ang kelas, nakatayo si Emily sa harap ang salamin, pang-5 beses nang nagpapalit ang damit. Karaniwan, siya ang pinipili, ngunit ngayon ay baliktad. Samantala, 30 minuto akong mas maaga sa napag-usapang coffee shop. Sa totoo lang, kinakabahan din ako. Sa Pilipinas, wala akong karanasan sa pakikipag-usap sa ibang kasarian dahil buong-buo ang atensyon ko sa archery. Ano kayang sasabihin ko? Naisip ko habang inikot ang tasa ang kape. Sa wakas, dumating si Emily. Suot ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Sorry, nalet ako, sabi niya, habol ang hininga. Naupo kami nang makaharap sa gitna ng awkward na katahimikan. Ikaw, gusto ko sanang. Sabay kaming nagsalita, pagkatapos ay huminto, nakatinginan at nagtawanan. Kahapong sobrang nagulat ako. Paano mo ginawa yung simula ni Emily? Bahagyang lumungkot ang aking muka. Sa totoo lang, dati akong atleta ang archery sa Pilipinas. Atleta nan laki ang nga mata ni Emily. Opo, miyembro nga National Youth Team. Hindi makapaniwala si Emily. Ipinagmamalaki niya ang 4 na taong pagsisikap para maging kampeon ng estado habang ako pala ay isang national player. Sinimulan kong ikwento ang aking buhay, ang nga araw ang karangalan sa Pilipinas, ang pagbagsak ang negosyo ni Papa at ang dahilan ang pagpunta sa Amerika. Pagkatapos marinig iyon, lalong nakonsensya si Emily. Kaya pala, Sorry talaga sa mga sinabi ko kahapon. Umiling ako. Ayos lang. Sa katunayan, naging magandang pagkakataon pa nga iyon para sa akin. Isang pagkakataon para ipakita sa lahat kung sino ako. Nagsimulang tumingin si Emily sa akin ng may ibang pananaw. Sa likod pala ang tahimik na anyo ay may isang malalim na kwento. Bakit mo naman itinago ang galing mo? Hindi naman kailangang ipakita. Hindi rin naman nila maintindihan kung ano ang nga pinagdaanan ko, kung anong pakiramdam ko pagdating dito. Nakaramdam ang kirot si Emily sa kanyang puso. Narealize niya kung gaano siya naging mapanghusga. Mula ngayon, huwag mo nang itago ha, malambing na sabi ni Emily, bigyan mo kami ng pagkakataong maintindihan ka. Lumipas ang 1 linggo.
at araw-araw kaming nakikita ni Emily. Ngunit isang komplikadong damdamin ang nagsimulang mabuo sa aking puso, ito ba ay tunay na pag-ibig? O dahil lang sa pustahan, nagsimula akong maging sensitibo at mailap. Miguel, ayos ka lang ba? Nag-aalang tanong ni Emily. Ayos lang, malamig kong sagot. Isang Biyernes eng hapon, paglabas ni Emily mula sa training, nag-abang sa kanya si Ryan Williams. Emily, gusto talaga kita. Papasok na ako sa Harvard, mayaman ang pamilya ko. Ako ang bagay sa'yo, hindi yung Pilipinong yun. Tama na, Ryan. Galit na sabi ni Emily. Huwag mong pagsalitaan ganyan si Miguel. Bakit? Toto naman. Sakto namang dumating ako para sunduin si Emily at nakita ko silang nag-usap. Miguel, nagulat si Emily. Manhin, nakaistorbo yata ako sa inyo? Sabi ko na may pilit na ngiti at tumalikod na. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang aking kumpiyansa ay ganap na gumuho. Siguradong ang isang tulad ni Emily ay mas bagay sa isang tulad ni Ryan. Kinabukasan, hinanap ako ni Emily kung saan-saan ngunit iniwasan ko siya. Sa harap ni Emily, muling lumitaw si Ryan at hinamon siya. Kung talagang gusto kaniya, sabihin mo sa kanya na ipagsigawan niyang mahal kaniya sa buong eskwelahan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Emily. Pumunta siya sa radio room kaparalan. Ilang sandali pa, umaling-aungaw ang kanyang boses sa buong campus. Hello Salat, ako si Emily Anderson. Miguel Reyes, naririnig mo ba ako? Maaring nagsimula lang ito sa isang pustahan, pero iba na ngayon. Ang iyong passion, ang iyong kabaitan, lahat tungkol sa'yo. Mahal ko. Kaya please, magpakita ka ulit sa akin. Miguel, mahal kita. Tumulo ang aking magaluha. Tumakbo ako palabas ing bahay, patungo sa paralan. Pagdating ko, nakukumpulan na ang mga estudyante. Nasa gitna si Emily. Nang makita nila ako, nagsimula silang pumalakpak. Emily, tangga? Bakit ngayon ka lang? May luha. Samga mata ni Emily. Sorry talaga. Niyakap ko si Emily ng mahigpit. Mahal din kita, mahal na mahal kita. Isang taon ang lumipas. Sa araw ang aming graduation. Miguel, makikita pa rin tayo sa kolehiyo, di ba? Oo naman. Hindi ko kaya nang wala ka. Pumunta kaming dalawa sa archery range kung saan kami unang nakakilala. Naalala mo ba? Dito nagbago ang buhay ko. Ang buhay ko rin. Kinuha ko ang busok at itinutok sa target. Anong pustahan natin ngayon? Habang buhay na pagsasama, pwede ba? Natawa ako sa sinabi ni Emily. Hindi ba't napakadali naman ang pustahang yan? Kahit anong mangyari, habang buhay naman talaga akong mananatili sa tabi mo. Nagpakawala ako ng isang palaso. Siyempre, tumama ito sa bulse. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng 12. Sapat na ang isa. Dahil sa pag-ibig, isang palaso lang ang kailangan.